Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela John Agner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Campos Seminary Edition. At ngayong araw po ay November 9, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay Worship Service. Ano ang biblikal na kahulugan ng worship service? And ito po yung worship service na part 1. And yung sabi po dito sa worship service, meron po ditong New Testament understanding and modern misconception. So, sa New Testament understanding, the Greek words for worship are latreia and liturgia, coming from Old Testament roots, describing priestly duties or sacrificial service, but the Apostle Paul in Romans chapter 12 verse 1 applies worship latereia as offering one's whole being to God, a continual act of service without end. And yung sabi naman po dito sa ating isa na modern misconception, in modern times, worship is often understood as a church event focused on music, sermon, and communal praise. It has become something people attend rather than something they live. True worship is not merely a scheduled activity on Sundays, but rather a life of service and continuous obedience to God every day without end. And yung sabi po dito sa ating scripture na Romans chapter 12 verse 1, pamumuhay Kristiyano. Kaya nga, mga kapatid, isinama ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na iyong ialay ang iyong mga katawan na isang handog ng buhay, banal na kasya siya sa Diyos na siyang ninyong makatawirang paglilingkod. And sabi po dito sa ating teaching number 1, worship service is offering oneself to God. Sabi po dito na yung worship service ay hindi po ito natatapos na kapag tayo ay nag-worship, kumanta, pumalakpak, makinig ng sermon, ay tapos na yung worship doon. Pero ang worship service daw po is ito yung offering ng sarili mo sa ating Panginoong Diyos nang walang katapusan. And teaching number 2, worship service is not limited by time. Yan nga po, na yung worship service daw po ay hindi ito natatapos lamang doon sa limited time, kundi ito ay walang end. And teaching number 3, worship service is not limited by space. Sabi po dito na yung worship service ay wala po tong limited na space. Kahit saan ka pumunta, saan ka man, at kung ano man ang gawin mo, dapat ikaw wini-worship mo or gina-glorify mo ang ating Panginoong Diyos. And ito ay worship service. And application number 1, offer yourself as a living sacrifice. Yan nga po, na kapag tayo nag-worship, ibig sabihin na wala tong time, wala tong space. Ito yung pag-offer natin ng sarili natin sa ating Panginoong Diyos bilang living sacrifice. And application number 2, follow God's instruction, choose continuously. Sabi po dito, na-apply po natin sa sarili natin or sa life natin, na lagi po natin i-follow, lagi po tayo magtiwala sa ating Panginoong Diyos, lalo na po sa mga instruction niya, at gawin po natin ito continuously sa ating life. And application number 3, worship God in first place and all space of life. Sabi po dito, na-apply po natin sa sarili natin or sa life natin, na lagi po natin i-worship ang ating Panginoong Diyos, kung nasan man tayo, kung nasa workplace man tayo, kung saan-saan man tayong bagay, or saan-saan tayong lugar, lagi po natin i-worship ang ating Panginoong Diyos sa ating buhay. And lang po ngayong araw, maraming salamat. God bless.